are now in the second week. Second week na ba tayo ng New Year? Ng January? So we are now in second week of 2026. At sure na sure ako na lahat kayo, pera lang yung walang pakialam sa buhay, is inumpisahan nyo nang gawin yung mga plano nyo bago pumutok yung 2026. Sino ba yung pagputok ng 2026 or bago dumating yung 2026 ay walang kaplano-plano sa buhay? Meron bang ganon? Yung dumating na yung 2026, kung ano yung meron ka dati, ito pa rin ako, okay lang to. Meron bang ganon? Siyempre, lahat po tayo, pagdating ng 2026, or bago dumating yung 2026, bisperas pa lang, ang dami mo ng plano. Ang dami mo ng goal, kailangan marating ko ito, kailangan magawa ko ito. Amen? So marami kang pangako sa sarili mo na hindi mo nagawa last 2025 or hindi ka naging success sa mga plano mo noong 2025. At nasabi mo sa sarili mo, ngayong 2026, pipilitin kong magawa ito. Sinisan nyo yung ganyan? Amen. So, alam niyo ba yung kasabihan? Lagi nating naririnig na, what is your life today is the choice you made yesterday. Kung ano yung buhay mo ngayon, yan ay buhay na pinili mo noon. Kung sabi nga nila, kung ano ka ngayon, dahil yan ang nilakaran mo noon. At yung mga bagay na yan, yung mga bagay na dumaan sa buhay mo dahil ikaw ay ganun dati, marami kang pagsisisi na hindi mo na kayang maibalik pa, hindi na maibabalik pa. Di po ba? At laging kasunod yan yung salitang sayang. Sayang. Sabi mo sa katabi mo, sayang. Sana kung pinag-isipan ko ng maayos. Amen? Marami tayong failure na decision. Alam natin yan, hindi lang nung 2025, 2024, ang daming failure na decision, ginawa mo rin na ayusin 2025, but again, na-fail ka pa rin. Amen? So hindi lang kayo, ako din. Ako, hindi lang kayo ang dumanas ng ganun. Ako din is paulit-ulit na na-failure. Yung mga pangako ko. Isang pangako ko, lagi kong sinasabi sa sarili ko pagputok ng 2026 or bago pa, ay talagang ito na yung pinakahuling dadamihan ko talagang pagkain. Kasi next week, maglo-low carb ako. Or next week, magka-Caldif ako. Ano yan, Caldif? Kaya narinig ko yan kay Ayed. Sa ano yung Caldif? Ayun ba? Bibilangin mo pala yung calories. Di ba? So, ang dami ko na pong pangako. Mula po noong 2019, nag-umpisa po akong nangako. Failure pa rin ako. At ito ako ngayon. Di ba? Ito ako ngayon. Ito yung bunga ng lahat ng pangakong hindi ko nagawa. Lagi kong sinasabi, laging tinatanong ng tatay pastor nyo, asan na yung sinabi mo next week na maglulukab ka? Sasamahan mo ako. Next week yun, hindi ngayong week. Di ba? Kanina tinanong niya ulit, kailan yun? Next week, magantay ka kasi. Darating tayo doon. So ako po, every year po kasama po yun sa sinasabi ko. Pero, ayun, sa awa ng Diyos, hindi ko po nagagawa talaga. Ito po yung resulta niya. Itong paglaki ng katawan. Amen? So, yan po yung pag-uusapan natin tonight. So, I hope and I pray that itong mensahe ng Panginoon sa ating ngayong gabi will help us to understand ano nga ba yung kalooban ng Diyos sa'yo. At paano mo malalaman ang kalooban ng Diyos sa'yo. Amen po? Kung ano yung dapat mong gawin, kung ano yung mga dapat mong iwasan. Amen po? Excited na ba ang lahat? So, the title po, ito pala. So the title po of God message tonight, saan ba? Taas pa? Likod, pataas? Wala pa rin. Ha? Oh, naka-next. Yan. Understanding God's will. Alam niyo ba kanina, tinanong ni Christina May, ano ang message mo na, Mami?
Sabi ko, understanding God's will. Sabi ni God, message ko yan bukas Hala, kung alam ko lang. Diba? Kung alam ko lang, ito pa lang ituturo bukas. So kung yung mag-a-attend bukas ng PEPSOL, sinong mag-a-attend bukas? Perfect na kayo. Sure. Perfect na kayo, pero hindi ko po kinuha ito talaga sa PEPSOL. Ito talaga ay direct na binigay ng Panginoon sa akin. Pag hindi pa sila na perfect bukas, Gab, aywan ko na lang. Kasi may mensahe na dito, ipapaliwanag mo ulit bukas. Pag hindi nyo pa na perfect ang exam nyo bukas, kasi may exam, aywan ko na lang. Anong gagawin sa inyo? Amen? Okay, so before we will continue po, before we will go further, can we all stand? Itong simbahang ito po is uupo, tatayo. So masanay na po kayo. So can we all stand and let us pray for the word of God tonight. Yes, Heavenly Father, we will continue to worship you, to bless your name, to magnify your name, because your name is above all name, O God. You're wonderful, God. Wala ka pong katulad, Panginoon, at sa gabing ito, Panginoon, kami na nandito, Panginoon, upang pagbulay-bulayan ang iyong salita, O Lord God, bless our heart, Panginoong Diyos. I rebuke any form of distraction, O Lord God. I rebuke, Panginoon, any spirit that not belongs to you, Panginoon. And I welcome the spirit of understanding. I welcome the spirit of love, Panginoon. At hinihingi ko, Panginoong Diyos, that you're gonna open, Panginoong Diyos, ang aming spiritual eyes, spiritual heart, Panginoon, and our spiritual ears, O God, upang malaya naming tatanggapin ang mensahe mo sa amin tonight, O Lord God. Lord, dalangin ko, Panginoon, na hindi lang marinig ng iyong mga anak, O God, bagkus, Panginoon, maitanim ito sa pinakamatabang bahagi ng aming puso, Panginoon, at maging gabay namin, Panginoon, habang kami, Panginoong Diyos, ay lumalakad, Panginoon, para sa iyong kapurihan, hanggang sa matapos, Panginoon, ang mission namin sa lupang ito, Lord God. I pray, Panginoong Diyos, that you're gonna bless me tonight, O Lord God. Anoint my lips, O Lord God. Gamitin mo lamang ang boses na ito, Panginoon, upang maihayag ang iyong salita sa iyong mga anak, Panginoon. I am nothing without you, Holy Spirit. Wala akong magagawa na i-acknowledge, O God, na lahat na sasabihin ko, Panginoong Diyos, ay galing sa iyo, Panginoon. Lord, wala po akong magagawa. Kaya dalangin ko, Panginoon, na mula, Panginoon, pag-umpisa ng mensahe hanggang matapos, Panginoon, kasama kita, Holy Spirit. Empower me, O God. Empower me. Upang malaya kong sasabihin ang lahat ng nais marinig ng iyong mga anak tonight. Bless this congregation, O Lord God, and we claim the victory, O God, after this service tonight. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. So understanding, pwede na pong umupo, understanding God's will. At ang ating main verse is makikita po sa Romans chapter 12 verse 1 and 2. Ikaw magbabasa na. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing and perfect. Amen. Thank you, Jesus. Okay, ang sabi diyan, offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. Anong ibig sabihin nito? Anong ibig sabihin ng verse na yan? So, knowing God's will, para mo po malaman yung kalooban ng Diyos sa buhay mo, you have to submit yourself. Kailangan isusurrender mo po ang sarili mo, the whole of you, sa Panginoon. Hindi mo po malalaman ang kalooban ng Diyos kung 50% lang na ikaw ay nasa Panginoon, then 50% is nasa mundong ito. Hindi mo malalaman ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. So, meaning, isusuko mo yung buong ikaw, buong pagkatao mo. Amen po? At ang sabi dyan is, do not conform to the pattern of this world. Huwag kang gumaya sa nakikita ng mata mo sa mundong ito. Ngayon po, ibang-iba na ang mundo. Grabe po. Grabe po, lalo na siguro sa mga susunod na generation.
I hope. Kaya sinasabi ko sa mga magulang, lagi kong sinasabi sa mga magulang na yung mga anak nyo, punuin nyo ng salita ng Diyos. Sa susunod na generation, marami pang, kung hindi matatag ang anak mo, kung walang Diyos sa puso ng anak mo, bibigay at bibigay siya sa mangyayari pa sa mga susunod na generation. Tignan nyo, yung AI pa lang, hindi ako makapaniwalang may ganun ngayon dito. Yung nangyayari na ngayon, hindi lang dito, around the world, di ba? Nakakagawa sila ng kahit ano na napapanood mo, kahit hindi totoo, nagagawa na nila. So that is all lies, hindi galing sa Panginoon yan. Amen po? Ang sabi diyan, huwag kang gumaya sa nakikita mo sa mundo ngayon. Do not conform to the pattern of this world. Do not compromise. Huwag mong i-compromise yung faith mo kahit na maliit na pagkakataon lang. Yung sasabihin sa'yo na, kunti lang naman, ngayon lang naman. Huwag na huwag. Amen po? Huwag kang magre-rely sa sarili mong talino. Sa sarili mong diskarte, sa sarili mong kakayahan. Huwag kang magre-rely. That is that do not conform. Amen po? Pag ginawa mo yan, then you will be able to test what is God's will in His good, pleasing, and perfect will. Amen po? So, paano nga ba natin malalaman kung ano yung naka-align na will ng Panginoon sa atin o pang yun ang ating gagawin? Paano natin malalaman? Sa Old Testament po, sa Old Testament, sino dito ang nagbabasa ng Bible? Di ba may Old Testament? Sa Old Testament po, kung mapapansin nyo, mula Genesis hanggang sa Jeremiah, Isaiah, yung mga ganon, audible ba? Audible na naririnig ang boses ng Panginoon. Hindi ba? So, kung audible mong naririnig ang boses ng Panginoon, alam mo, makakapag-inquire ka sa Kanya. Lord, tama ba ito? Pupunta ba ako? Ito ba yung kaloob mo sa akin? Noon po, sa Old Testament po, ginamit ng Panginoon yung mga prophets. Si Prophet Nathan, sa kay David, ginamit niya ito, di ba? Si Samuel, Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Hosea, Daniel, and Elijah. Ginamit sila ng Panginoon to deliver His message to them. His promises, His warning to them, at yung tamang gagawin ng tao. Bakit nung mga unang panahon ganun ang ginawa ng Panginoon? Bakit hindi niya nagagawa ngayon? So, ibang usapin po yun, pero ang the best answer dyan for me is, dahil nung mga panahon na yon is hindi pa tapos yung covenant ng Panginoon. Kumbaga, hindi pa naisusulat ng buo yung Bible. Amen? Kaya ginamit ng Panginoong Hesus yung mga prophets noon. At saka in Exodus chapter 33 verse 11, nakita natin na personal na nakipag-usap si Moses sa Panginoon. Kinausap siya ng Panginoon, di po ba? Sa Exodus 33 verse 11. In Jonah chapter 1 verse 1, diretsahang nakipag-usap ang Panginoon kay Jonah. But they are not a prophet. Amen? So nandoon pa rin ang Panginoon noon. At kung babasahin po natin ang Bible, malalaman mo na most of the time, inuutos ng Panginoon ang mga prophets to warning them. Kasi ang titigas po ng ulo ng mga tao noon. Lalong-lalo na yung mga Israelites at saka Moabites, Naamites, lahat ng may mites. Sakit ng ulo ng Panginoon yan. And sometimes, ang ginagawa ng Panginoon, He is also speaking directly sa puso. Not audible, but sa puso. Halimbawa, si King David. Si King David, hindi naman kinabi, kahit na halongkatin yung Bible, hindi mo mababasa doon na diretsahang nakipag-usap ang Panginoon kay Moises. Noong mga panahon po na nilusob po ng mga Palestine po yung lugar ni Moises, ni King David, saan ba banda yun? Nakalimutan ko kung saan banda yun. Na kinuha yung mga asawa,
Kinuha yung mga asawa, yung mga anak nila. Di po ba? Nag-inquire siya sa Panginoon. Ang sabi niya sa Panginoon, Lord, sabi niya, natatakot ako, di ko sure. Anong gagawin ko? Kung pupunta ako, lulusubin ko sila. Di ko sure kung maipapanalo ko itong laban na ito, Lord. Di ba nag-inquire siya? Kung narinig nyo na yun, I think minessage na ni Pastor yun di ba? So anong sabi ni Lord sa kanya? Go! It's not audible na narinig ni King David yun. Sabi niya, go at ibibigay ko ang mga Palestine sa iyong mga kamay. Hindi po personal na nakipag-usap ang Panginoon, pero nakipag-usap siya kay David through his heart. Now, paano mo maririnig ang boses ng Panginoon through your heart? Sinabi na dyan, no? Sinabi niya, offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. In that way, when you do that, mararamdaman mo, maririnig mo ang pag-uusap ng Panginoon in your heart. Amen? Bakit naman? Even si King Hezekiah, di ba? Nung panahon na nag-inquire si King Hezekiah, narinig din niya yung boses ng Panginoon through his heart. Hindi po siya personal. Narinig lang niya through his heart. So, paano mo malalaman na nakikipag-usap ang Panginoon? Sabi ko sa inyo kanina is, sinabi sa ating binasa na, offer your bodies as a living sacrifice. Amen? Si Moises po, si King David, ay kagaya din natin sila. Makasalanan din. Ang dami-dami din nilang nagawang kasalanan. They have flaws, shortcomings. At alam naman natin yung kasalanan ni Hezekiah. Alam din natin yung makasalanang nagawa ni King David. Di ba? Yung pakikipagrelasyon niya kay Bathsheba. So, why they are able to hear the voice of God in their heart? Sinabi niya dito, do not conform. Pero nag-conform naman sila Di ba nakagawa sila ng kasalanan? But why they still hear the word of God in their heart? The voice of God in their heart. Bakit? Kasi po, si King David po at si King Hezekiah, whatever situation na mayroon sila, ano man yung trouble nila, ano man yung pinagdaanan nila, ano man kasalanang nagawa nila, hindi nagbabago ang pag-worship at pagmamahal nila sa Diyos. May maraming tao po na nakagawa ng kasalanan. Yang isang kasalanan na nagawa niya, yan ang magiging dahilan for him to step back sa Panginoon. Kasi yun nandun yung feeling guilty ka na nakagawa ako ng so mag-step back ka. Pero ito si King David po at si King Hezekiah, example ko lang po sila. Marami po sa Bible ang katulad nila. Sila po ay nakagawa ng kasalanan, di po paulit-ulit nga po But their love to God, yung pag-worship nila at pagmamahal nila sa Panginoon, yung complete dependency nila sa Panginoon ay hindi nawala. Nandoon para hindi acknowledge na wala silang magagawa apart sa Panginoon. Amen? Kaya ang Panginoon, kaya pag nakipag-usap ang Diyos sa kanila, naririnig nila through their heart. Hindi man audible na nakikipag-usap ang Panginoon, naririnig nila through their heart. And whatever God says, isinusunod nila. Because they have a total dependency sa Panginoon. Amen? So, sa panahong ito, ibang-iba na po. Katulad ng sabi ko kanina, sa sitwasyon natin is ibang-iba na kaysa dati. Kung titignan natin is ibang-iba na, nandyan na, provide na ang lahat sa atin, ang Bible, yung Holy Spirit is iniwan na rin sa atin. May mga pastors, may mga cell group leader, may mga mentors na tayo. Pero hindi pa rin tayo nagbabago. Pahirapan ang pagpapabago ng tao. Amen? Ay, ibang-iba ang sitwasyon ngayon. Napakadaming bagay ang pinagkaabala ng tao para, alam mo yun, yung mga bagay na sobrang dami ng bagay na nagagawa na natin ngayon na almost yung 24 hours, kulang na. Halos wala na tayong panahon na mag-tune in sa Panginoon. Alam mo yung radyo,
Di ba? Hahanapan mo yan ng frequency. Yung radyo dati, yung ginaganon. Naalaala ko po, si Pastor Faye, niregaluhan niya ako ng niregaluhan niya ako ng over yung ganon ba? Ano mo tatawag doon? Yung, why? Bakit niya ako niregaluhan ng ganon? Sabi niya, kasi naawa ako sa iyo. Kasi pag hinahanap mo yung kasama mo sa bahay, kailan mo pang magsigaw ng 10 beses bago kanya sagutin. So sabi niya, ilagay mo to sa kwarto mo at ilagay mo yan, ay kukunin niya yung isa kahit saan siya pumunta. So ganun ang ginawa namin. Tapos, ang dami kong boses na naririnig. Ano itong mga boses na ito? Tapos pag tawagan ko siya, di naman siya sumasagot. Pero ang daming lumilitaw na Ngayon sabi ni Pastor Faye, hanapin mo yung frequency. Magkaiba kayo, baka number 1 siya, number 2 ka. Kaya iba yung naririnig mo. The same with us today. Kung hindi mo hahanapin, hindi mo i-tune in yung sarili mo sa frequency ng Panginoon, ang dami mong boses na maririnig. Hindi mo maririnig ang Diyos, di po ba? Amen ba? Imagine, 10 hours kang nasa trabaho. 8 hours ng trabaho mo or 9 hours, 30 minutes papunta, 30 minutes pa uwi. Yung iba nga inaabot ng 12 hours sa trabaho. 2 hours, manonood ka ng Netflix. 2 hours, magbabrowse ka ng Facebook. 2 hours, maghahanda ka ng baon kinabukasan. Amen? So, matutulog ka 6 to 7 hours. Wala nang quality time para sa Panginoon. So, sabihin mo sa akin, paano mo maririnig? Paano mo naririnig na nangungusap ang Panginoon in your heart? Punong-puno na yan eh. Di ba? Kaya ang pinaka-the best, what I adore to Pastor Faye is yung patulog pa lang ako, 3:00 ng madaling araw, patulog pa lang ako, gising na. Hello, Mami Grace, good morning. Ba't gising ka na? Hindi pa ako natutulog, gising ka na. Siyempre, makikipag-usap ako sa Panginoon. Sasabihin niya sa akin, mamaya na ako makipag-usap sa'yo. Si Lord muna. Tapos, 4:00, 5:00, sabi niya, nagdebo na ako. Good morning, Mami Grace. Huwag mo kong istorbohin, patulog pa lang ako. Di ba? Tingnan nyo, yan dapat. Di ba? Malinis ka pa, wala ka pang ibang iniisip. So siguro hindi na natin nagagawa yon at hindi natin magagawa. Maaring 1 o 3 tao lang ang nakakagawa nun. Pero siya nagagawa niya. That's the other thing that I adore about her. Pagkatapos sabi ko, pagkatapos ng 5:00, nagdevo ka na, anong gagawin mo? Alam nga namang magwawalis ako. Siyempre, matutulog ulit ako. So intentionally, gumigising siya. To speak, to talk with God. Gumigising siya intentionally, nag-a-alarm pala siya para lang makipag-usap sa Panginoon. Na kung babasahin mo, ang Panginoong Hesus, every 3 a.m. is nakikipag-usap siya sa Diyos Ama. Amen? In that way, very clear na maririnig mo ang Panginoon. Sasamahan mo pa. But I don't think na tayo po nang nagtatrabaho dito is magagawa natin. But if we want to do that, we can. We can. Amen? Kung talagang gusto nating marinig ang boses ng Diyos. Amen po? So, siya po, pagkatapos ng 6:00, maliligo na siya, alis na siya, then papasok na siya. Amen? So, tayo po, wala tayong time na makipag-usap sa Panginoon. Wala tayong quality time. Kaya, ang nangyayari ngayon, 3 years ka na dito sa church, ang hirap, walang transformation. Kinalog ka ng konti ng kalaban, balik ka na naman. Hirap na ako sa buhay ko. Hindi ko na naman. Di ba? Walang ang bagal ng transformation natin. Kasi we don't have quality time sa Panginoon. Parang, nagdebo ako. Okay na ako, nagdebo ako eh. Nag-attend ka ng cell group, okay na, nag-attend ako ng cell group this week. Nakapag-debo ako, nakapag-attend ako ng cell group, nagsimba ako, okay na ang lahat. Pero hindi yun eh. Kung titignan natin, hindi yun ang gusto ng Panginoon. Even me. Hindi lang kayo.
failure ako pagdating dyan. Na I have time, kasi pag patulog pa lang ako, pag gising na si Pastor Faye, pwede namang alasing ko, matulog ako ng maaga, then gigis, pwede naman. Pero bakit di ko nagagawa? So hindi lang kayo. Kaya I challenge myself na gawin yon. In order for me na mas lalo pang magamit ako ng Diyos, mas lalo ko pang maririnig ang gusto niyang ipaabot sa akin. Amen po? Amen? Nandiyan pa ba kayo? Kaya po, ang bagal ng transformation natin, ang bagal po ng maturity natin, 3 years ka nang nandyan lang. Pag kinalog ka ng kalaban, na-shake ka ng kalaban, balik ulit sa dati, step 1 ulit tayo. Di po ba? Ganyan ang nangyayari sa atin. Aminin natin. Sino sa inyo kinalog ng kalaban, tinakot ng kalaban, kaya ko to. Parang wala naman akong nakikita. Kasi ang dami nagme-message, Mommy, Pastor. Wala, bakit ganun pa rin yun? Diba? So, minsan po, sabi ko dito, pag hindi ka, pag ikaw ay, katulad ng sabi ko, pag hindi ka matatag na Christian dahil kunti lang na pagkalog ng kalaban is nawawala ka na, ibig sabihin hindi ka pa talaga matatag na Christian. Amen po? Kunting pagtutuwid sa'yo ng pastor mo, kunting pagtutuwid sa'yo ng leader mo, wala na, hindi ka na nagsimba. So, ibig sabihin, hindi ka pa matured na Christian. Amen? Minsan, alam mo ba, minsan may lumapit sa akin dito. Hindi ko na siyempre babanggitin. Lumapit siya sa akin. Sabi niya, alam mo, Mi, grabe si Lord. Grabe talaga si Lord. Siyempre yun no? Grabe si Lord. Sabi niya, alam mo, nagdarasal ako ng bagong trabaho sa Dubai. Kasi parang wala na akong makikitang magandang sweldo dito. Sabi niya, naghahanap ako ng trabaho sa Dubai. So napakukunot ang noo ko, bakit sa Dubai? Bakit hindi dito? Nandito yung ministry mo. Iniisip ko muna kasi gusto ko munang patapusin siya sa pagsasalita. So sabi niya, ngayon, umihingi lang ako ng confirmation sa Panginoon. Hinihingi ko lang yung sign at confirmation. Sabi ko, palagay ko sasamahan kitang magdasal. At kailangan mo siguro ng matinding dasal dyan. Para mo malaman na hindi ka magkakamali sa desisyon mong yan. Kasi, alalahanin mo, nandito yung church. Walang LRC doon. Maraming Christian church doon. Ito yung pamilya mo May ministry ka dito. So gusto ko, anak, na ipagdasal mo yan, ipagdadasal ko rin, at kung ano yung sasabihin ng Diyos sa puso mo, at kung ano yung sasabihin ng Diyos sa akin, yun yung sign na hihingin natin. After 3 days, bumalik. Ang galing ni Lord. Oh, bakit? Yung pinagdarasal ko, nakasalubong ako ng taga-Dubai. Nakasalubong daw siya ng taga-Dubai. So yun daw yung confirmation na yan bang pinag-pray mo na makakasalubong ka ng taga-Dubai, tapos yun na yung sign. Ay, hindi po yun yung sign. Oh, paano mo na namang yan na yung ng Panginoon? Oh, bakit siya nagkwento about sa buhay sa Dubai? Di yun na yun. Sabi ko, anak, so sinabihan ko siya na hindi tama yan, ipag-pray mo pa. Alam mo, kasi kung hindi ako lilipat doon, makukuha na yan ng iba. So, ang dami kong advice, ang dami-dami kong sinabi sa kanya, lumipat pa rin. So, wala na tayong magagawa, di ba? Lumipat pa rin. Amen? So, wag po kayong ganon. Amen po? Pero alam nyo ba na kahit ang gulo-gulo ng mundo ngayon, kahit na ano pa man yung nangyayari sa mundo ngayon, alam nyo ba na patuloy pa rin nakikipag-usap ang Panginoon sa atin? Do you believe that? Patuloy pa rin nakikipag-usap ang Panginoon sa atin. Sa anong paraan? Sa anong paraan na nakikipag-usap ang Panginoon? God shifted from external communication to internal, intimate voice. Yan yung Bible. Knowing God's will sa buhay mo ay hindi po madali yan. Of course, hindi madali, lalo na pag tamad kang magbasa. Amen? Hindi po madali yan. Matitest ang patience mo dyan, lalo na ikaw yung klase ng tao na, Lord, now na. Binasa mo ba yung Bible? Di ba?
Kailangan ko na, Lord, yung answer mo. So, kung gusto mong malaman yung kalooban ng Diyos sa buhay mo, mayroon kang gagawin, kapatid. Paano mo malalaman kung wala kang kilos na ginagawa? Tayo kasi, mahilig tayo na noun na Lord. Kung ano yung hiningi nating sign, Lord, ito yung sign. Gusto ko bukas meron na to, Lord. Diba? Ganun tayo, aminin natin. Amen? Pero ano pong sabi sa ano pong sabi ng Panginoon? Trust in the Lord with all your heart. Do not lean on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will direct your path. Amen? Huwag kang magmadali. Amen? Rely on God fully. Huwag sa sarili mong kakayahan dahil desire ng puso mo, pangarap ng puso mo, gagawin mo na. Amen? Huwag kang magdepende sa nakikita mo. Baka hindi mo alam, alok lang ni taning yan. Next week po, I will try na pag-usapan natin sino si Satanas. Para alam nyo lahat ang iniiwasan nyo at alam nyo lahat ang ginagawa ninyo. Amen po? So, para po malaman mo fully, you have to invite God in your heart. Buksan mo yung puso mo para sa Kanya. Katulad yan, sasabihin mo, Lord, kinikilig ako eh. Nangkita kang dalaga, no? Lord, kinikilig talaga ako sa Kanya. Siya talaga ang gusto kong mapangasawa, Lord. Lord, ang ganda-ganda ng bahay na yan, Lord. Bibilhin ko yan. Plano ko yan talaga, Lord eh. Alam mo yung may mga plano ka, nakakita ka lang ng gwapo, ito na. Ang tagal kong hinahanapin, nandito lang pala, Lord. Thank you, Lord. Thank you ka na. Kakita ka ng bahay. Yung bahay na nakita mo, yun na yun ang design na nasa utak mo eh. Ay, Lord, salamat. Confirm. Mangungutang ako sa bangko, Lord. Kukunin ko ito, bibilin ko ito. Lord, ang ganda ng location ng lupa, Lord. Bibilin ko ito. Maglo-loan ako, Lord. Amen? Lord, gusto kong mag-abroad. Desire ng puso ko ito, Lord. Noon ba, desire na ng puso ko? Di ba, ang dami nating na, hindi man lang, Lord, tama ba? Pag ginawa ko ito, tama ba itong gagawin ko? Lord, gusto ko ito, Lord. Maglo-loan ako. So, tignan nyo, lahat po yan is major decision. Major decision po. Hindi pwede ang madali ang decision dyan. Ang pag-aasawa, ang pagbibili ng properties is a major decision yan. Huwag kang padalos-dalos. Dahil pag nagkamali ka dyan, malaki ang pagsisising mararanasan mo sa huli. At sasabihin mo, sayang. Amen? Kung sana hinintay ko ang sasabihin ng Panginoon. Kung sana nakinig ako kay pastor. Kung sana nakipag-usap muna ako kay Lord. Amen po ba? Now, pag-usapan natin, paano natin malalaman ang mga desisyon natin kung naka-align sa will ng Panginoon. Excited na ba kayo? Amen. So there are 4 points. 4 points para malaman mo yung will ng Panginoon sa buhay mo. So to understand God's will sa buhay mo, number 1, you will find the will of God through the Bible. Ang sabi po sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17, pagbasa ng anak. All the scripture is inspired by God and is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. It corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right. God uses it to prepare and equip His people to do every good work. Napakaliwanag, di po ba? Itatagalog pa ba natin yan? Napakaliwanag po. The will of God will never contradict po sa Word of God. Amen po? Ang lahat ng dapat mong malaman, ang lahat ng plano ng Diyos sa iyo, anak, sa Bible mo matatagpuan. Hindi kay kaibigan. Hindi sa minamahal mo, sa Word of God. Matatagpuan mo lahat ng tanong mo, lahat ng pangako, lahat ng warning ng Diyos, matatagpuan mo sa Bible. Amen po? Yung Bible na itinataas natin during the declaration noon, yun po, doon mo malalaman ang will ng Panginoon. Kaya nga sinabing basic instruction before leaving earth. Di po ba?
Alam niyo po, when Christ came to earth, God shifted from audible communication to spiritual relational communication. Sabi po sa chapter 9, verse 35, ang sabi niya is, "This is my beloved Son. Hear Him." Di po ba? Nandiyan pa ba kayo? Naiintindihan niyo po ba ako? Amen. Pero nung bumalik po, di ba, nung nandito ang Panginoon, nakikipag-usap siya. Di ba? Nakikipag-usap siya sa mga tao, sa lahat ng mga disciples. Pero, nung bumalik ang Panginoon, nag-ascend na siya sa heaven, itong scriptures, ang iniwan ng Diyos. You can communicate with Him, you can communicate, you can speak to Him through prayer, through the scriptures, itong Bible na, yung Bible na binabasa mo kung nagbabasa ka, doon mo maririnig ang boses ng Panginoon. Doon mo malalaman ang plano ng Diyos sa buhay mo. Oh, in prayer, in the scriptures, yung Bible, ano pa? Yung iniwan ng Diyos. The Holy Spirit. Amen po ba? Andiyan pa kayo? Nauunawaan po ba natin? Pero kung hindi mo binubuksan yung Bible mo, kapatid, anak, then you will not able to know what God's will sa buhay mo. Kung yung pagdasal, ang pagdasal po, grabe po yan, ang pagdasal. Sometimes, practicein nyo po yung magdasal na kayo lang alone with God. Lahat ng hinanakit mo, lahat ng plano mo, lahat, hindi po madali ang dasal. Take time to speak to God. Sabihin mo lahat ng gusto mong mangyari, lahat ng nandyan sa puso mo, lahat ng plano mo, hinanakit mo lahat. Then you will find His Word here in your heart. Amen, amen po? Kung ikaw, kung hindi ka nagbabasa ng Bible, kung mayroon ka namang cellphone, lagyan mo ng Bible apps. Para kahit sa bus ka, may time ka man lang. Pero hindi po sapat na binasa mo, kapatid, ha? Hindi po sapat. Nabasa ko na. Ang tanong, anong nagrema sa'yo? Anong pakikipag-usap ng Diyos sa'yo sa verse na binasa mo? Amen? Ang dami-dami mong daladalang problema. Ang dami-dami mong tanong. Nagbasa ka. Ito, anak, sagutin kita. Binasa mo. Hindi mo alam na yun na pala yung pakikipag-usap ng Diyos sa'yo. Yun na pala ang sagot ng Diyos sa'yo. Binasa mo lang hindi mo ninamnam. Hindi nagbulay-bulay sa'yo. Amen po? So the Bible is the very clear of God, very clear answer of God. Doon mo po matatagpuan ang sagot ng Panginoon. Na whatever situation na mayroon ka, ang Bible po ang sagot niyan. The prayer, the Bible, and the Holy Spirit. Sasabihin ng iba, kasi, Mami, ang dami ko na pong trabaho, masyado na po akong busy, wala na po akong panahong magbasa ng Bible, magre-rely na lang ako sa Holy Spirit. Kasi sa Holy Spirit, pwede namang Holy Spirit, ano bang gagawin ko dito? Parang ganun lang ba kabilis ang lahat? Para mo malaman, anak, you will never be in the position to feel the presence of God kung hindi ka lunod sa pagbababad ng salita ng Diyos. Worship Him, read the Bible, and the Holy Spirit. Katulad lang yan ng pag alam mo yun, yung basang-basa ka na, yung babad ka na, saka mo maralaman na nasa sayo na pala yung ng presensya ng Holy Spirit. Amen? Hindi ko alam kung nasusundan nyo ako, kung nararanasan nyo na yan. Amen? Hindi mo mararanasan. Hindi yung nagkakanta ka dito din, nanginig ka, no. Hindi po yun ang presensya ng Holy Spirit. I don't know how to explain to you. Pero yung presensya po ng Holy Spirit, you will never be, alam mo yun, yung hindi mo nakakagawa ka ng, kumakanta ka, nagsasalita ka ng, yung out of your, lumalabas na lang. Yung wala ka sa sarili mo. Dahil yung punong-puno ka na ba?
Punong-puno ka na babad ka na. At hindi mo magagawa yan, anak, kung hindi ka nakatuon sa Word of God. Hindi ka nakatuon sa pagpupuri. Hindi mo basta mararamdaman yan. Ang presensya ng Holy Spirit, hindi basta-basta nararamdaman yan. Focus. Kailangan nakatuon yung puso. Empty yourself. Kung gusto mong maranasan, empty yourself. Pumunta ka sa isang lugar na ikaw lang. Kahit once a week, gawin mo yan. Once a month, kung talagang busy ka, gawin mo yan. I encourage you. I challenge yung mga anak. And you will know. Doon mo malalaman kung ano ang kakayahang gawin ng Holy Spirit sa buhay mo. Amen? And you must desire the Holy Spirit. Hindi lang yung, gusto ko no, you must desire. Katulad ng nag-crave ka ng candy, nag-crave ka ng cake, dapat ganyan. Ang nararamdaman mo, dinidesire yan. Hindi lang gusto kong mga maranasan. No, desire it. Kailan nag-crave ang puso mo dyan? Amen po? Nandyan pa ba kayo? Amen. For example, in relationship, okay, nakita ko na yung lalaking gusto kong mapangasawa, Lord. In love ako sa kanya, Lord. Maganda ang trabaho, check. Maganda ang katawan, maputi ang ngipin, check. Man, di ba check lahat? Mabango palagi, Lord. At ang gandang manamit, Lord, check. Di ba? Pero, perfect will mo ba ito, Lord? Match made in heaven kasi kami. Kasi ito yung pangarap ko. Gwapong lalaki, six packs, yung abs, di ba? Maputi ang ngipin, mabango. Ito yung mga pangarap ko, Lord. At Lord, ito na talaga, binigay mo na talaga. Match made in heaven kami, Lord. Pero may problema, Lord. Anong problema? May problema, Lord. Slight lang. Pwede namang ayusin, Lord. Kayang-kaya ko to, Lord. Di ba? Slight lang. Magkaiba lang kami ng faith. Pero don't worry, Lord. Kayang-kaya kong ayusin to. Di ba? Lagi tayong ganyan. Aminin nyo. Lahat tayo ganyan. Pero anong isasagot ni Lord? Pakibasa nga anak sa susunod na verse. Do not be yoked together with unbelievers. For what the righteousness and wickedness have in common, or what fellowship can light have with darkness? Amen. Kung bubuksan mo ang Bible mo, or kung nagturo si pastor dito, at narinig mo yan, alam mo na dapat, kinakausap ka ng Panginoon. Pero mas matindi kasi yung pagnanasa ng isipan mo, okay lang, Lord. Ayaw mo na maayos din ang lahat, Lord. Amen? Alam niyo po, this verse, napakaganda ng verse na yan. This applies to a marriage, to romantic relationship sa mga gustong makipag-boyfriend, makipag-girlfriend, at pwede rin i-apply ito sa mga business partnership. Amen? Sabi diyan, do not yoke to unbeliever. In short, huwag kang papasok sa relasyon na malalayo ka sa Panginoon. Lord, hindi naman malalayo. Pipilitin kong dalawa talaga kami. Sure ka? Paano kung ikaw ang nadala niya? Amen? Mga anak, sa mga binata dyan, mga dalaga, find someone nakasama mo sa pananampalataya. Kasabay mong pumunta sa church. Holding hands, Pupunta kayo sa Panginoon, magsasamba. Try to imagine yung setup ninyong mag-asawa kung hindi believer ang partner mo. Imagine mo nga, araw ng samba na. Di ba, nakabihis ka. Ang asawa mo, nag-i-email. Okay ka ba? Okay ba yung pakiramdam mo? Napupunta ka sa Panginoon, asawa mo, nag-email? Or tulog? Dahil naglaro ka gabi? Amen? Sa pagharap ng problema sa mag-asawa, ikaw nakadepende ka sa Panginoon. Di ba? Nakadepende ka, you trust God. Pero siya, nakadepende siya sa lakas niya. Kaya ko to. Uutang ako sa bangko. Yeah. Yung mga ganyan Pag ikaw nakahanap ng ganyang lalaki, iwasan mo kapatid. Amen? Iwasan mo pag ganyan ang So, sa pagpili po ng partner, marami kang isasakripisyo dito. Amen?
mahirap po magsilbi sa Panginoon na hindi kayo magkaparihas. Kaya yung mga babae, sino sa inyo mga babae na nakapaghanap ng God-fearing man? Amen? You are blessed among women. Sumusunod ka ng blessed kay Virgin Mary. You are blessed among women kasi nakapaghanap ka ng lalaking God-fearing man. Likewise sa mga lalaki. Imagine ang napangasawa mo, babae na hindi maluho. Nasa bahay lang. Kung mawawala man, nasa cell group, kapatid. Kung nagpapahinga man siya, hindi siya nagbe-browse ng cellphone lang, nanonood o nagtitiktok. Nagbe-browse siya ng salita ng God, ng Panginoon. Babae na marunong humawak ng pera. Babae na hindi chismusa. Hinahanap mo na doon sa kapitbahay. Hapon na umuwi, ang dami nang naichismis. Amen? Higit sa lahat, babae na pinagdarasal ka. Amen po? Now, kung katabi mo yung asawa mo, tapikin mo nga. Tapikin mo, yung katabi mo sabuhin mo. Mabuti na lang, ikaw ang napangasawa ko. Amen? Buti na lang ikaw ang binigay ng Lord sa akin. Pwede rin i-apply ito sa mga business partnership. Anong sabi sa Amos chapter 3 verse 3? Can two walk together unless they agreed? Ikaw, bilang believer, sa mga business partnership, tandaan nyo to ha, sa mga nagplanong makipag-business, sa hindi believer, hindi ko sinasabing lahat, pero most of the time, may mga ganitong pangyayari. Ikaw na believer, gusto mo, ikaw bilang believer, gusto mo honest yung dealing mo. Di po ba? Kasi takot na takot ka. Alam mo, dinidicate mo yung work na yan, yung negosyo na yan sa Panginoon. So gusto mo maging honest ka. Maging pantay ka sa mga tao, sa mga tauhan mo. Yung unbeliever na partner mo, wala siyang pakialam doon. Wala siyang pakialam. Kasi ang focus niya, yung profit lang na makukuha niya. So, nagre-grieve yung spirit mo. Dahil alam mo na yung business partner mo, hindi tama yung ginagawa niya. Pero wala kang magawa, kundi sumunod. So, na-compromise na yung faith mo. Ang sabi kanina, do not yoke together with unbeliever. Kasi iba yung gusto mo, ibang gusto niyan. Nakafocus ka sa honest dealing na alam mo na kahit hindi man lalago ka agad, kahit hindi mabilis ang paglago ng business, as long na nandyan ang Panginoon, maaayos din ang lahat. Magsasucess din ang, siya hindi. Ngayon na, kailangan kukuha tayo ngayon na. Kahit sa anong paraan. So ikaw na nakipag-business sa Kanya, magre-grieve yung spirit mo ngayon. Amen po? Marami kayong conflict. Maraming pressure kang iha-handle pag ikaw ay nakipag-partner sa unbelievers. Amen po? And why God forbid you to yoke with unbeliever? Bakit pinagbabawal ng Diyos na ka sa unbeliever? Kasi ang Panginoon, ang gusto niya, reason why God forbid you to yoke with unbeliever is God wants to protect your testimony. Ang ganda-ganda ng testimony mo. Tumayo-tayo ka nun dito, di ba? Paano binago ng Diyos, nag-asawa ka ng hindi mo kapanampalataya. Adi sira si testimony mo. Amen? God wants to protect your peace. Kung masawa mo is unbeliever at puro lang worldly things, asa ng peace mo? Iyon ang gusto ng Panginoon, kapayapaan sa'yo. Kala mo may payapang pag-iisip ka? Pag ang partner mo hindi mo parihas ng kapanampalataya, your integrity. Katulad ng sabi ko kanina, gusto mo honest ka lang, malinis lang ang lahat. Pero yung partner mo, ayaw niya ng ganon. Gusto niya mabilisan. And your future. Kaya pino-forbid ng Panginoon. Pinagbabawal ng Diyos
sa ating mga believers. Amen po? Hindi po sinabi ng Panginoon na iwasan sila. Kutyain sila, iwasan sila, kamuhi. No. Para hindi malagay sa alanganin ang buhay mo, yung kapanampalataya mo na lang. Amen po? Nandiyan pa kayo? Nauunawaan? Sa pagpili po ng trabaho, palakpakan nga natin ng Lord. Sa pagpili po ng trabaho, Lord, gusto ko nang mag-resign sa work. May hiring kasi, malaking sweldo. Doon sa, Lord, sa Saudi. Doon sa Canada, Lord. Gusto ko nang mag-resign talaga. Dream ko ito malaking sahod. Alam ko, Lord, ito rin yung will mo, ang umayos ang buhay ko. So, nag-antay ka ng 3 days para sa confirmation. Pero wala namang sign na binibigay si Lord. So, nagdesisyon ka, tinanggap mo na lang kasi wala, naghahabol ka ng oras, tinanggap mo na lang. Mga anak, hindi ko sinasabing mali ang maghangad ng mas malaki. Yun ang gusto sa atin ng Panginoon na maging maayos tayo. Na kung ano yung meron ka ngayon, gusto ng Panginoon na mas may malaki pa dyan. Hindi kasalanan sa Diyos ang maghangad ng malaki. Pero, kung ang nangyayari when work replaces God, when career replaces your calling, when income replaces your obedience, pause ka muna, hinto ka muna, and reflect. Tanungin mong sarili mo, kalooban mo ba ito sa akin, Panginoon? Makipag-usap ka sa Panginoon. Pagbulay-bulayan mo. Hanapin mo ang presensya ng Diyos. Amen po? May naunawaan ba? Kasi sabi po sa Matthew 6:33, unahin mo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran at ang lahat ay idadagdag, lahat ng bagay ay idadagdag sa'yo. Huwag kang magmadali. May tamang panahon ang lahat. Huwag kang magdesisyon na ikaw lang. Amen? Yung choice mo na mataas ang kita and you push God aside, hindi yung will ng Panginoon. May ministry ka Amen? Alam ko na maraming kapatiran. Ang dami pong kapatiran ngayon, lalo na yung mga nurses. Ang daming mga kapatiran natin ang dahil sa trabaho, hindi na nila nagagawa yung ministry nila, hindi na sila nakakapagsimba, nagtitiis sila na walang day off. Amen? Nagtitiis sila walang day off, minsan humahabol na lang sila rito para lang makaparinig ng Word of God. Ang dami nating mga kapatiran na ganyan ngayon. Alam mo yan, yung hangad ng puso nilang magsilbi sa Panginoon, pero walang pagkakataon kasi nga dahil sa trabaho. Their hearts are crying. Alam mo si Iram, pag nakakausap ko yan, nakikita ko yung grief sa kanyang puso na gustong-gusto niyang magsilbi, mayroon siyang ministry, yung pagsasayaw, hindi na rin niya nagagawa. Amen? So, they're looking forward na, Lord, kahit 6 months matapos ko lang itong trabaho to, kahit na 1 year lang, Lord, maghahanap ako magkakaroon ako ng time sa'yo. Amen? Hindi ko sinasabing mali yung mga pinili nila ngayon. But you see, their hearts. Nakita ko paano nag-grieve yung puso nila na wala sila sa gawain, na naiwan na nila yung mga ministry nila. Ikaw na nandyan, kapatid, kayo na nandyan. Marami kayong pagkakataon na mamili pa ng tamang choice. Amen. Maaring napili nila yung mga bagay na yon kasi wala nang pag-asa pa. Yun na ang pinakahuling source. Marami kasi akong narinig na sinasabi na wala akong makitang trabaho na matatapos na yung visa ko, kaya grinab ko na ito. Maring test of your patience also, test of your character. Pero ikaw na malaya kang makapaghanap, piliin mo yung galing sa Panginoon. Yung hindi mo iiwan ang trabaho mo at ang ministry mo. Amen? Number 2, 4 lang ito Number 2, pray and seek confirmation from the Holy Spirit. Ang sabi po sa, pakibasa ng anak, John chapter 60, verse 13. Comes, he will guide you into all truth. He will not speak on his own, but will tell you what he has heard. He will tell you about the future. Amen. Thank you, Lord. So sabi dyan, pray.
Makipag-usap ka sa Panginoon. Ito na yung sabi ko kanina. Makipag-usap ka sa Panginoon. Tell Him all your plans. Panginoon, ito yung plano ko eh. Naguguluhan ako. Hindi ko sure kung tama ito. Dinudulog ko to, Panginoon. Let Him know the desire of your heart. Gusto ko kasi kailangan umayos ang trabaho ko kasi may pamilya ako. Let Him know. Alam ni Lord yun. Of course, alam niya lahat yun. But God wants to hear from you. Gusto niyang marinig sa'yo. Amen? And every time that you pray, lagi mong sasabi, let your will be done, Lord. Not mine, but yours. Kung hindi mo kalooban, Lord, sa umpisa pa lang, stop na. Ito yung will ko, Lord. Pero kung hindi mo kalooban, Panginoon, stop na. Yung kalooban mo ang gusto ko. Amen? Ang sabi diyan, seek a confirmation from the Holy Spirit. Yan o, sinabi niya, seek confirmation from the Holy Spirit. Confirmation. The Spirit speaks through conviction, peace, or warning. The Spirit will never lead us contrary to the Scripture. Hindi pwedeng iba yung sinasabi ng Holy Spirit at iba rin yung sinasabi ng Bible. Hindi po nagko-contradict yun. Amen? Alam mo, yung easiest way, yung pinakamadaling paraan para malaman mo if the Holy Spirit is speaking to you, you have peace. Payapa yung puso mo. Amen po? Hindi ka naguguluhan. Hindi ka kinakabahan. Amen? Ano man yung trouble na hinaharap mo, ano man yung situation na hinaharap mo, hindi ka kabado, may peace ka. Ibig sabihin, when you speak to Him, hindi mo man siya narinig audible, you have peace in your heart. Meaning, will yun ng Holy Spirit. Amen? Tatandaan nyo, the Holy Spirit and the Word of God are always in agreement. Nabasa mo pa sa Bible. So they're always in agreement. Amen po? Hindi kailanman gabayan ng Holy Spirit ang isang believer na gumawa ng isang bagay na sumasalungat sa salita ng Diyos. Amen po? For example, sasabihin mo, nagdadasal ako, Lord, at leading ng Holy Spirit sa akin. Huwag tayong magkakamali sa sinasabing leading, ha? Huwag tayong magkakamali. Alam niyo po, ang sabi sa Bible, lahat ng kasalanan pwedeng patawarin ng Diyos. Pero ang taong nagkasala sa Holy Spirit ay hindi patatawarin. Amen po? So, nagdadasal ako. At leading ng Holy Spirit sa akin na huwag ko munang ibigay yung tithes ko. Kasi gagamitin ko muna ito pang puhunan ng business. Amen? Ang ganda naman yung intention mo. Puhunan eh. Uutangin ko muna para lumaki. At pag lumaki, mas malaki yung tithes ko. Maganda yung intention, di po ba? Pero anong sabi ng Bible? Balik tayo sa Bible. Anong sabi ng Bible? In Leviticus chapter 27:30, sabi niya, the tithe is the Lord. It is holy to the Lord. So, if the tithe is for the Lord, if the tithe is for the Lord, it is not ours to use. Naintindihan po? Tahimik ka. It is not alone. Hiramin ko muna. May sakit si tatay, hiramin ko muna. Hindi ako, kabayad ng bahay, hiramin ko muna. It is not used to borrow for a capital or personal project. Naintindihan? Kasi nga, pag-aari ng Diyos yan. Dito po tayo madalas pumapalya. Agree po ba tayo? Madalas po tayong pumapalya ang pagbabalik sa Panginoon. Parang utang na loob lagi ng Panginoon. Nag-tithes ako, Lord. Pag ako'y nangailangan, Lord, magwi-withdraw ako. Ang utang na loob lagi ng Panginoon, utang na loob lagi ni Pastor na ikaw ay nag-tithes. While in the first place, pira niya ang binabalik mo, hindi mo pag-aari yan. Thank God. At may iniwan pang 90%.
10 lang yung sinasabi ni Lord. Amen? Kahit nabasa mo na yung about sa tithing, daang-daang tao na ang nag-testimony. Ang dami mo nang nabasa, paulit-ulit, gas-gas na yung mga naririnig mo about sa tithes. Ang dami nang nagsasabi kung gaano ka-powerful ang tithes. May kalyo pa rin yung puso mo. Sino sa atin yung ganyan? Yung may kalyo sa puso pagdating sa pagbibigay. Pero pagdating sa Lord, halos maghapon, Lord ka ng Lord. Pero yung pagbibigay, may kalyo ang puso mo. Amen po? Mga anak, wala pong sinabi sa Bible na hindi ka masisave kung hindi ka magbibigay ng tithes mo. Natuwa yung iba, wala naman palang sinabi. Praise God. Walang sinabi. May natuwa sila. Walang sinabi sa Bible na kung hindi ka nagbibigay ng tithes mo, is hindi ka na save. Wala po yun. Hindi mo pa matatagpuan yun. But, if you acknowledge God, na lahat ng mayroon ka ngayon is galing sa Kanya, ang pagbabalik para sa Panginoon, joy na yan sa puso mo. Nakakahiya naman kay Lord. Lord, mayroon ako nito, mayroon akong ganyan. Sasabihin ni Lord, yung akin anak, ay, sa sunod na lang Lord kasi nagamit ko. Lahat ng mayroon ka, maliit o malaking bagay, kay Lord po yan. Huwag mong kalyuhan ang puso mo sa pagbabalik ng para sa Kanya. Amen po? Amen po? Palakpakan nga natin ang Lord. Alam niyo po, kung naghahangad ka ng kaayusan ng finances mo, kung naghahangad ka ng protection ng future mo, naghahangad ka ng protection ng mga magulang mong iniwan mo sa Pilipinas, the key is tithing. Giving back what is due to God. Huwag na nakawan ang Diyos. Nasa Bible yan at hindi galing sa akin. Amen po? Kung ikaw ay dumadaan sa financial struggles, ask yourself, tapat ba akong nagbabalik sa Diyos? Tanungin mo ang sarili mo. Kung hindi mo man nararanasan yung pagkiklaim ng reward sa pagbibigay mo sa Panginoon, sinisiguro ko sa iyo, anak, tatandaan mo ang sasabihin ko, pakikinabangan yan ng pamilya mo. Pakikinabangan mo yan pagdating ng araw. Amen po? At ang sabi po sa Luke chapter 16 verse 10, whoever, pakibasa nga na, Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. Amen. So, paano ka i-bless ng Lord kung sa 10% na pag-aari niya ay hirap ka nang ibalik, anak? Yung financial breakthrough na hinihingi mo ay doon niya ibibigay sa taong trustworthy. Bakit ganon? Si kapatid na una pa akong nag-apply dyan, siyang nakakuha sa trabaho. Si kapatid na una pa akong nag-dream dyan ng magkaroon ng ganitong bahay, na una pa siyang nakabili ng bahay. Tanungin mo ang sarili mo, tapat ka ba sa Kanya? Naging tapat ka ba sa Panginoon? Kasi sabi niya, huwag tayong lalayo, dito lang tayo sa Word of God. Whoever can be trusted with very little can be also trusted with much. Paano ibubuhos ng Panginoon yung pagpapala na nais ng puso mo kung sa maliit na pagbabalik ng 10% hindi mo kayang gawin? Nauunawaan niyo po ako? Praise God. At nauunawaan niyo. Mga anak, hindi lang ito tungkol sa tithing. But also how you handle yung blessing ng Panginoon. And it's not just about the tithing. It is not God's will. Hindi po kalooban ng Diyos na dahil malaki na ang sweldo mo at afford mo nang bumili ng mga bagay na dinidesire ng puso mo, pero wala ka pa ring savings, wala ka namang na-invest, kahit maliit na bahay, maliit na lupa, yung kahit na taniman na lang ng paso. Taniman, kahit man lang, anong na-invest mo dito? Dito lahat. Di ba? Hindi po kalooban ng Panginoon na 5 years ka na, 3 years ka na dito, anak.
and yet wala ka pang nai-invest sa Pilipinas. Amen? Kahit man lang maliit na lupa na natataniman one day ng talong, okra, mag-invest ka, anak. Amen? It is not God's will. It is God's will that you will, ang kalooban ng Panginoon po is you will wisely prepare to invest for your future. Saving your tithe is not lack of faith. Huwag mong sasabihin na, para naman akong hindi nagtitiwala kay Lord. Bakit pa kailangan mag-save? God will provide. Yung mga natin, mindset natin yan Huwag mag-save. Kung anong meron ngayon, gastusin. God will provide for tomorrow. Di ba ganun tayo? Ako lang ba yan? Parang ako lang Parang lahat huli Amen? Alam niyo ba, may narinig ako noon. Sabi niya, hindi na ako nagsisave, mami, ng para sa future kasi napagtanto ko, ang pera, dumarating at umaalis lang. So, provide talaga ng Panginoon yan para gastusin. Hindi ako nagsisave, God will provide. Mali, anak, mali. Amen? You see, when you read the Bible, faith in God plus responsible planning. Amen? Kaya nga ginamit ni Lord na halimbawa yung mga langgam sa Proverbs chapter 6, verse 6 and 8, di po ba? God does not condemn wise investing. Maniwala po ko sa akin. Itong taong ito, invest ng invest. Walang tiwala sa akin. No. He reward those people na nagkakaroon ng plano for the future. Dahil marunong kang humawak ng blessings na kaloob niya, kaya pagpapalain ka pa niya lalo. Amen? Baka naman gagawin mo, sabi ni Mami Grace, mag-invest daw ako ng para sa future ko. Maglo-loan ako. May Bitcoin yan Ano yun? Bitcoin ba yung tawag dyan? Basta marami yan O kaya sa pyramiding. Open ba yung mind mo? Ano ba yan? Open mind ka ba? Di ba? Open mind ka ba? Sabi ni Mami Grace kasi mag-invest tayo sa pyramiding. Mga anak, wag na wag niyong gagawin yan. Ang mag-invest ng mga ganyang bagay. Ang dami-dami na pong nawalan ng trabaho dahil dyan. Nawasak ang pamilya dahil sa mga ganyan. Kasi kung totoong nagpapayaman yan, di sana buong angkan niya, isali niya doon at lahat sila naging milyonaryo na. Di sana hindi na siya naghahanap ng hindi ka na niya kinukulit, buong angkan na lang niya hanggang sa third, fourth generation niya, isasali niya doon para lahat sila milyonaryo na. Di po ba? Hindi po totoo yun. Amen? Pag mag-i-invest ka, ang totoong investment po, buy properties. Amen po? Katulad ng lupa. O kaya insurance. Yung binili mong lupa, I assure you, anak, I assure you now, yung 1 million in 2 years, 3 million na yan. Believe me. Believe me. Pero sa pagbili ng lupa po, you have to very, very careful. Hindi dahil gusto mo yung lupa, yun na yun. Ako, nagtuturo ako bilang ina ninyo dito. Amen? Sa pagbili ng lupa, you have to very, very careful of that. Kailangan imbestigahan mong mabuti yan. Kung yan ba ay malinis, kung yan ba ay clean title and everything. Ang insurance po is napakagandang investment din po yan. Ang insurance for your health and for your future one day. Amen po? Number 3, andiyan pa ba? Gising pa ba? Or tulog na? Number 3, you will know God's will through circumstances. Circumstances are not the voice of God. They are the confirmation of God's voice. Amen? Sometimes po, ginagamit ng Panginoon ang circumstances. Minsan, ipapakita sa atin ng Diyos ang will niya through circumstances. Hindi lang sa scripture, hindi lang sa prayer, hindi lang by the Holy Spirit.
Kasi alam niya na ang mga anak niya, most of the time, tamad magbasa ng Bible, tamad tamad magdasal, ang tamad din na hanapin, i-desire yung Holy Spirit. So, ang ginagawa ng Panginoon, nakita niyo kung lahat nakita niyo kung anong ginagawa ng Panginoon sa atin, lahat na lang ginagawa niya. So, sometimes, God will use the circumstances para ipakita niya sa'yo, para malaman mo kung ano yung will niya. Amen? Sabi ko dyan, circumstances are not the voice of God. They are the confirmation of God. Naalala ko po, kami po ni Pastor ay bumili ng lupa. 1 hektaryang lupa. Taniman ng palay. Ang ganda po talaga ng ang ganda ng location, talagang never po nag-failure yung ani ng palay na yon. So nung inalok sa akin, alam mo yung para kang buhayang uhaw, na maangkin mo yung property na yon. So sabi ko kay Pastor, Dad, wag nating pakawalan. Wag nating pakawalan ito kasi ang laking biyaya ng Diyos sa atin ito. That time nagtatrabaho pa siya sa Zayed University. So siya, takot siya ng investment. Ayaw niya ng investment. Ako, malakas sa loob, mag-invest. Ayaw niya ng investment. Sabi ko, nung mag-i-invest tayo, ito yung pinaka-first investment natin. Kukunin natin ito. So ang ginawa niya, dahil ako noon ay nagpapaupa ng bahay, nagtutusino ako, naglawlangganisa ako. Kung gagawa pa ako ng tusino at longganisa noon, batya. At dinideliver po yun sa dry dock. Sinong may alam ng dry dock dito? Mga Pilipino, dinideliver sa barko. So yun po ang ginagawa ko. Maniwala ka, wala pa yatang isang taon nakapag-ipon ako ng 28,000. So malakas ang loob ko kasi yung lupa is 58,000 dirham. Almost million ang mura, di po ba sa 1 hektarya? Ang mura. Sabi ko, mag-loan ka. Sabi si Pastor, mag-loan ka. Plus, taasan mo yung tingin mo sa kanya, maglo-loan na. Di ba? Mag-loan ka, sabi ko sa kanya. So nag-try siya, nag-loan siya. First attempt, dinicline ang loan niya. So nagtataka kami, bakit kaya? Wala kaming utang. Maganda ang trabaho niya. Second, pumunta ulit sa ibang bangko, Mashik Bank yata noon. Dinicline ulit siya. Sabi ko, yung mga bangko na yan, hindi kilala yung pinagtatrabahuan mo eh. Naiinis na ako talaga. Sabi, kumuha ka nga ng certificate ng salary mo para alam nila na may kakayahan kang magbayad. So, wala, hindi. Sabi niya, wag na lang. Baka hindi kalooban ng Diyos. Kalooban ni Lord kasi maganda yung place. Di ba? Maganda. Bibigyan niya yan sa atin. So, third attempt, nakakuha siya. You see, sabi ko sa'yo, kalooban ng Lord eh. So in short, nakuha namin yung lupa. Tuwang-tuwa kami noon kasi mayroon na kaming first investment. So ito ngayon, patitituluhan na namin. I-transfer namin sa pangalan namin. Nalaman namin na naka-mother title pa pala. Hindi man lang kami nag-imbestiga nung binili namin. Mayroon kaming deed of seal. Mayroon kaming ganoon, nakanotaryo pa, yun pala, na peke pala yung pinirmahan namin. Andito kami noon, peke pala yun, kasi yung may-ari, yung tatay nila, is hindi pa niya na-divide yun. Kaya nga, naka-mother title. Tapos, doon sa deed of sale, is perma yung tatay niya. Ngayon, nung pinatawag ng attorney, yung tatay niya, kasi magsasampa kami ng kaso, sabi niya, hindi akong pumirma dyan. Gusto niyo yung binta sa inyo, patayin niyo, hulihin niyo na. You see, ang daming ginawa ng Panginoon. First attempt, second attempt, hinadlangan na ng Diyos. Kung sana, sa pangalawang attempt pa lang, is nalaman ko na, kaya nag-obey na ako na, Lord, hindi mo kalooban. Hindi sana mangyayari sa amin yun.
Just imagine, nagbayad kami ng cash ng 58,000 dirham. Pati yung isang taon na pagtutusin at longganisa ko, nagka-ano-ano na yung mga kamay ko sa paggawa, napunta lang sa ganon. Kung sana, nakipag-usap muna kami sa Panginoon at hiningi namin yung clear na will ng Panginoon sa amin, hindi sana mangyayari yun. You see? Kasi yung gusto lang, yung desire lang namin, lalo na ako, yung desire ko lang. Mabuti na lang at napakabuti ng aking asawa si Pastor at hindi niya, every time na maalala niya, syempre, nagbabayad siya ng utang eh. Every time na maalala niya, di sana nakabili na tayo ng kaso. Huwag mo nang isipin yun. Isipin mo na lang na tao lang tayo naluluko. Di ba? Tao lang tayo na naluluko. Because we're not willing to obey, we're not willing to give up, kaya napahamak kami. So nakita niyo po ang nangyari if we step out to the will of God. Yung pong taong yun, kahit na gustuhin ko man na sampahan, hanggang ngayon hindi pa naaayos yun. Kung kahit gustuhin ko man na sampahan ng kaso, gustuhin man namin ni Pastor, wala na kaming magagawa. Baliw na siya. Nakakulong na siya sa bahay. Ginawan siya ng kulungan doon sa loob ng bahay nila kasi nanghahabol siya ng tao. So baliw na siya, matagal na 4 years na po siyang nabaliw. Nasira na po yung utak niya. So ganun talaga ang mangyayari pag nanluluko ka ng kapwa mo. Lalo na't ang niluko mo is man of God. Amen po? So that are the consequences of our wrong decision, of our wrong plan, na hindi naka-align sa Panginoon. Amen po? Andiyan pa ba kayo? Number 4. Makikinig pa ba kayo o inaantok na? Yung number 4. Tapos na po. Number 4. Proverbs chapter 15 verse 22. Pakibasa na. Plans fail for lack of counsel, but with many advisors they succeed. Amen. So sabi dyan, plans fail for lack of counsel, but with many advisors, these succeed. Tatagalugin pa ba? Humingi tayo ng payo sa ating mga mentor. Pwede kang lumapit kay pastor. Ngayon, kung takot ka kay pastora. Takot ka kay pastora, sa cell group leader mo na lang. O takot ka kay pastor, sa ibang pastor. Doon ka na lang humingi ng advice. Amen? Alam niyo po mga anak, one of the best gifts na ibinigay ng Panginoon sa mentor mo ay yung kakayanan niyang makita yung whole picture na hindi nakikita ng iba. And the best thing is, He will pray for you. May kakayanan siyang marinig yung boses ng Panginoon, yung will ng God sa'yo, kung itinaas niya yan sa Panginoon. Amen? May mga bagay kasi sometimes na nakikita ng yung mentor or yung cell group leader mo na hindi mo nakikita. So mga anak, madalas po, ginagamit po ang mga servant of God, men of God, the bishops, to give us the perspective, correction, and confirmation. Amen? For example, marriage ulit. Marriage decision. Instead na nakarely ka lang sa feeling mo or desire ng puso mo, pwede kang lumapit sa pastor or sa cell group leader mo to confirm kung yung relasyon bang yon is okay. Tama po ba, pastor? Naka-align po ba ito, pastor, sa Word of God? Naka-align po ka ba, pastor, ito sa Panginoon? Gusto kaya ng Panginoon na gagawin ko ito? Pero ang nangyayari, nalaman na lang ng cell group leader mo, ikakasal ka na doon. Di ba? Nalaman na lang ng nanay mo, boyfriend mo na si Prakash. Di po ba? Huwag ganon. Sabi mo dyan sa katabi mo, huwag ganon. Magpapakasal ka na, imi-message ka, kasal ko sa ganito. Ikaw ang midobono. Lah. Ikaw ang ninang. Lah. Ba't biglaan pinikot? Hindi po, pinag-isipan. Wow. So, kailangan nyo pong ipaalam. Lahat po ng plano ninyo, ipaalam nyo po. Ngayon kung natatakot sa pastor sa LRC, ade punta ka sa pastor ng GIL.
Baka doon, may confirmation. Amen? Punta ka, natatakot ka sa nanay mong warrior of Jesus. E di punta ka sa disciple of love. Hindi ko masabi sa nanay ko Sa'yo na lang, si Scott. Sasabihin ko, importante mga anak, hindi ako nagbibiro. Sa bawat desisyon natin, seek spiritual advice, spiritual counsel. Maliit man o malaking bagay yan, lalo na yung pagpapakasal, pag-aasawa. Huwag mo nga hayaan na nagka-boyfriend ka na, kayo na pala, at may plano na kayong magpakasal, saka palang malalaman ng pastor, kakasal ka na? Ang bilis ng pangyayari, napikot ka ba? Hindi po. Amen? So, bilang believer po, lagi mo pong i-consider yung 2 Corinthians chapter 6, verse 14. Pangalawa, sa mga boys, sa mga lalaki dyan, pag ikaw ay nanligaw anak, make sure na yan na yung mapapangasawa mo. Sa pagliligaw, walang trial and error. Try lang natin. Baka mag-work. Wala pong ganon. Hurting somebody's heart is not pleasing to God. Baka babalik sa'yo yan. Maka boys man o girls, try natin hands. Baka mag-ano tayo ba? Walang ganon. Walang try, walang trial and error. Lord, siya na ba talaga? Kasi liligawan ko na kung siya, Lord. Dapat ganon. Amen? Ang marriage decision po, or ang pakikipag-boyfriend, ay sobrang mahalaga na tama po ang decision mo dyan. Hindi po kasi dahil, hindi po ito katulad ng isang trabaho, na pag ayaw mo na sa trabaho mo, pwede kang mag-resign. Amen? Pwede kang lumapit sa ano na, ayaw ko na, hindi ko na ano. Pero, pag nag-asawa ka na, once you say, I do, wala na yung kapatid. Yun na yun. Tanggapin mo kahit lason-lason na, lasog-lasog na, yung puso mo, nag-I do ka na. Amen? No turning back. Kaya, mga anak, napaka-importante na, ano ulit? Ano ulit yung 4? Hindi na nila alam. Ito pa lang, nakalimutan na nila, hindi na nila alam. Ano? Ano raw? Tapos? And I hope, mga anak, na susundin nyo ang lahat ng pinag-usapan natin tonight. Amen po? Tapos na po tayo, and seeking godly counsel is important because God often answers prayer for wisdom through people He has placed in our lives. Pangalawa, godly counsel does not contradict God's word. Yun yung sabi ko sa iyo kanina. Yung pastor mo, yung cell group leader mo, doon niya titignan sa kalooban din ng Diyos. Amen po? Hindi siya magdidesisyon ng siya lang. Speaking godly counsel, help us make the decision that honors God, protect our future, and bring peace in our heart. Kaya napaka-importante po na may spiritual mentor ka, kapatid. And every decision na gagawin mo, lumapit ka sa cell group leader mo, sa pastor mo, or kahit si Pastor Bobby po is my spiritual mentor po yan. And every decision, sa simbahan man, sa ministry man, even sa personal, is kinakausap niya po yung spiritual mentor niya. Amen po? May I call the worship team? Tapos na po tayo. At itong huling slide. Tignan niyo muna. We have last slide. Gusto ko na picturean niyo ito. And gusto ko na idikit niyo ito sa inyong mga devotion book. Idikit niyo ito sa salamin para lagi niyong naalaala. Ito po. When making decision, does it agree with God's word? Lagi mong tatanungin, ito bang decision kung ito is nag-a-agree ba sa God's word? Have I prayed and received peace? Is the Holy Spirit confirming it? Do godly mentors affirm it? Lagi mo pong yan ang magiging,
pag ikaw ay gagawa ng decision. Amen? Yan po yung titignan mo lagi. Yan ang susundan mo lagi. Yan ang magiging gabay mo yung apat na yan. Amen? Can we all stand? Can we all stand? May natutunan ba? Parang wala naman. May natutunan. Palakpakan nga natin ang Lord. Abay, ang dami na nating napag-usapan. Hindi nyo pa pinapalakpakan ang Lord. Amen. Can we all stand? And can we all bow down our head? And I will pray for you. Then tayo po ay mag-worship na po sa Panginoon. Yes, Heavenly Father, thank you so much, O God. Thank you, O Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus, na sinamahan mo kami ngayong gabi, O Lord God. Thank you so much, O Holy Spirit, that you have given me, O God, the wisdom. Anoint me, O God, upang iparating sa iyong mga anak ang mensahe mo sa amin ngayon, 2026, first month, O Lord God. And I really claim, O Abba Father, na yung bagay, yung mga pinag-usapan namin, Panginoon, ay mailalagay nila sa kanilang puso, O Lord God. Magsisilbing gabay nila, Panginoon. Magsisilbing gabay naming lahat, Panginoong Diyos, upang mabuhay ng tama, ng naaayon sa iyong kalooban, Panginoong Diyos. Lord, continue to correct us, O Lord God, kung may mga pagkakataon, Panginoon, na kami ay nakakagawa ng bagay that against your will, O God. Kunin mo kami kaagad, Panginoon. Iligtas mo kami kaagad, Panginoon. Lord, we declare that you continue to speak to us, O God, na hindi namin katatamaran ang manalangin, hindi namin katatamaran, Panginoong Diyos, ang magbasa ng Bible dahil nandyan yung instruction mo sa amin, O Lord God. Hindi namin katatamaran ang magkaroon ng quality time with the Holy Spirit, O Lord God. Bigyan mo kami ng puso, O God, na nasasabik sa presensya mo, O God. Give us the thirst, the hunger, O God, to be with you as always in every day of our life, O Lord God. Lord, guide us. Lead us, O God. And every decision that we have to make in this life, O God, let your will be done. Not ours, O God, but yours, Panginoon. Hindi yung kalooban mo ang siyang lalakaran namin. Hindi yung kalooban namin, O God, kundi yung kalooban mo ang siyang lalakaran namin, Panginoon. Lord, bless us this 2026, O Lord God. I pray, Panginoong Diyos, na nawa lahat ng plano, lahat ng goal, O Lord God, lahat ng desire ng aming puso, Panginoon, ay matuto kaming itaas lahat sa iyo, Panginoong Diyos. Lead your people, Lord God. Give us the heart, Panginoon, na sumusuko at sinusuko ang lahat sa iyo, Panginoon. That the heart, Panginoon, that willing na bitawan ang lahat na makamundo, Panginoong Diyos, upang maranasan at maramdaman mo ang presensya mo sa akin, O Lord God. Bless this congregation, O Lord God. Bless the leaders, O God. Bless all the disciples, O Lord God. And I pray, Panginoon, this 2026, O Lord God, is a year of harvest, O God. Is a year of answered prayer, O God. And I pray, Panginoon, favor, protection, provisions to all your people, O Lord God. Lord, kung paano mo kami pinagsagana noong 2025, O Lord God. Gamitin mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Panginoon. Pasaganain mo kami, Panginoon, upang kami maging pagpapala sa lahat ng nakapaligid sa amin, O Lord God. Give us a generous heart, compassionate heart, O God, a forgiving heart, O God, at higit sa lahat, a heart, Panginoon, na willing magsilbi sa iyo hanggang sa kamatayan, Panginoong Diyos. Give us the heart, Panginoon, na hindi ninanakaw ang dapat ay sa iyo, Panginoong Diyos. Buksan mo ang aming puso, Panginoong Diyos, upang yung para sa iyo ay maibalik namin ng malaya, Panginoon. Salamat, O Diyos, Ama, sa gabing ito. Pagpapalain mo ang bawat isa, O Lord God. And we close this prayer, Panginoon. We seal this prayer in the name of your Son, Jesus Christ, our Lord and Savior, with the fellowship of the Holy Spirit. Amen and amen.